Magandang umaga, Pastor. Ako po si Annalyn, 52 years old. At dahil work from home ang setup ko, araw-araw akong nakasubaybay sa programa ni Manong Ted at DJ Chacha. Ito po ang sitwasyon ko na gusto kong ihingi ng payo sa inyo. Ang mister ko ay isang seaman, kaya ako ang naiiwan dito sa Pilipinas para mag-alaga ng 4 naming anak. Ang panganay namin ay 21 years old na isang babae. Hindi niya natapos ang kurso sa kolehiyo dahil nabuntis siya. At dahil may sarili ng pamilya, nakabukod na siya ngayon kasama ang asawa niya. Meron pa kaming 3 anak na nag-aaral. Ang pangalawang anak namin, babae din, 19 years old at kasalukuyang nasa kolehiyo. Yung sumunod sa kanya, nasa junior high school at ang bunso namin ay grade 6. Pastor, ang anak naming babae na nasa kolehiyo ngayon may boyfriend. Mabait naman ang kanyang nobyo at kilala ng aming pamilya dahil siya ay dinadala ng anak kong dalaga sa aming tahanan. Gayunpaman, nangangamba po ako na baka mangyari sa kanyang nangyari sa aming panganay na anak, na baka hindi rin makapagtapos ng kolehiyo dahil sa maagang pagbubuntis. Ayaw ko namang pigilan ang pakikipagrelasyon niya dahil baka lalo lamang magrebelde ang bata. Ayaw ko siyang mag-asawa agad katulad ng kanyang ate. Kaya kinakausap ko parate tungkol sa pakikipagrelasyon at laging pinaalalahanan na gawing prioridad ang makapagtapos ng pag-aaral bagong pag-ibig. Subalit, tuwing kinakausap ko yung anak ko, pakiramdam ko hindi niya ako naiintindihan. Regular din namin silang nakakausap ng kanilang ama habang nasa barko ito. Kada linggo, nagve-video call kami ng pamilya at nagbibilin din ang aking mister tungkol sa pag-aaral ng maigi. Work from home na nga ang setup ko para matutukan ko ang mga anak ko. Subalit, nabuntis pa rin ng maaga ang aking panganay. Ayaw kong mangyari ito sa aking pangalawang anak at baka masisi ako ng mister ko at sabihin na hindi ko nababantayan ng maayos ang anak namin habang siya'y nagtatrabaho sa barko. Paano ko po ba kakausapin ang aking anak para sa tamang gabay? Paano ko siya pagsasabihan tungkol sa pakikipag-boyfriend at sa premarital sex? Nais ko lamang ay matapos ang pag-aaral ng anak ko para magkaroon ng magandang kinabukasan. May tiwala ako sa kanya pero hindi ko pa rin maalis na mangamba. Annalyn, isang ina na nangangamba. Wow. Ate Annalyn, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Bilang ama at magulang din, naunawaan ko yung pag-aalala mo bilang isang, nagtataguyod dahil yung asawa mo nasa abroad. Nais lamang mapabuti yung future ng anak. Meron akong konting payo sa iyo at sana'y magbigay sa iyo ng tamang direksyon. Unang-una, pag-usapan nyo yung layunin at prioridad. Okay? Ibig sabihin, maglaan ka ng panahon upang kausapin yung anak mo ng mahinahon at bukas yung isip. Huwag nating sermonan, bagkos gawing heart-to-heart yung usapan. Pwedeng andating yung anak, alam mo bang mahalaga sa amin na makapagtapos ka? Alam ko naman sa'yo, mahalaga rin yung may inspirasyon ka, may boyfriend. Alam mo yan, pero bilang nanay, gusto ko siguraduhin mo na bago maapektuhan yung mga pangarap mo, mag-isip-isip muna tayo. So, tanong mo sa kanya, ano ba yung purpose mo ng pagbo-boyfriend? At ano ba yung purpose mo sa pag-aaral mo? Pangalawa, magbigay tayo ng tamang edukasyon sa sexualidad. Kasi medyo tabu kasi sa atin to, minsan nakakahiya pag dalagita yung anak. Pero the reality, tinuturuan na ng TV, ng YouTube, ng Facebook, yung mga anak natin na madalas baluktot na pananaw pagdating sa sex, na sex is only blessed in the context of marriage. Kaya yun nga yung verse ko ngayon sa unang Thessalonica 4, 3 hanggang 4. Sabi rito, sapagkat ang kalooban ng Diyos ay ang inyong kabanalan, na inyong iwasan ang pakikiapid. Ang bawat isa sa inyo ay dapat nakakaalam kung papaano niya mapigil ang kanyang katawan para sa kabanalan at karangalan. Yung pakikiapid po, hindi lang to sa taong may asawa. Pag may asawa, adultery yun. Pag nakiapid ka sa ibang tao na may asawa ka, pagka po dalagat binata, fornication naman po ang tawag doon. So, mali po yun. Hindi raw yun ang will ni Lord sa atin. Kaya, Ate Annalyn, pangatlo kong payo sa'yo, palakasin nyo yung relasyon yung mag-ina. Gawin mong mas malalim yung relasyon nyo na, alam mo yun, yung lagi ka, saan ka na naman galing? Ganito, ganyan. Makipag-bonding tayo sa anak natin para makita niya yung value. Okay, at the end of the day, mas iba-value ko yung relasyon ko sa nanay ko kesa rito sa boyfriend ko na hindi ko naman unang-una kilala pag ganon. At pang-apat, gabayan natin siya at huwag diktahan. Magtiwala sa kakayanan ng iyong anak na magdesisyon. Ngunit pakita mo rin yung suporta mo. Pwede mong sabihin na, anak, gusto ko rin naman one day makapag-asawa ka pero baka hindi pa ngayon ang panahon. Paalala mo rin sa asawa mo yung role niya bilang tatay, na hindi lang siya provider. Baka sa mga Zoom meeting nyo o sa online yun pag-uusap, magkaroon kayo ng family devotion, family prayer na yung tatay ang magdadasal at magli-lead sa inyong kapakanan spiritual area ng buhay. So, huwag mo rin masyado sisihin sarili
mo, Ate Annalyn, at the end of the day, yung anak mo, nagdidesisyon yan. Yung sa panganay mo na nabuntis, wag mo masyadong sisiin yung sarili mo. Nagawa mo yung role mo at patuloy tayong manalig at magtiwala sa Diyos. So, Ate Annalyn, at the end, ang pagmamahal mo bilang ina ay mahalaga sa tagumpay ng iyong mga anak. Sa tamang gabay, tiwala, panalangin, makakaya mo yan. I'm sure si Lord kaakibat mo ngayong panahon na wala ang iyong asawa. So, sa anak mo, ito yung payo ko. Unang Tesalonica 4:3-4, sapagkat ang kalooban ng Diyos ay ang inyong kabanalan na inyong iwasan ang pakikiapid. Ang bawat isa sa inyo ay dapat nakakaalam kung paano niya mapigil ang kanyang katawan para sa kabanalan at karangalan. Panginoon, dinadalangin namin sa iyo si Ate Annalyn na sumasalamin sa maraming nanay ngayon at mga tatay din. Yung fear dahil sa maraming mga baluktot na katuruan sa sexualidad, sa katutak ang mga kung ano-anong mga telenovela, parang normal lang ang pakikipag-sex sa hindi asawa. Lord, itama po ito sa pamagitan ng salita mo na ang sex is only blessed in the context of marriage. Salamat, Panginoon, kay Ate Annalyn. Papalakasin mo siya sa na kanyang mga buong pamilya. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.